may support lang kami sa aming presidente, sa aming Tatay Digong. Hindi ko man siya nakilala o nakaharap ng kwan, pero sa kanyang mga pamamalakad, sa mga kanyang ginawa sa kwan dito sa Davao, lalo na rin nung naging presidente siya ng Pilipinas, maganda din naman ang kanyang kaya siguro makikita niyo rin yung suporta ng mga taga dito kahit hindi matulog. Kabantay din talaga. Yan ang ganun din yung pinapakita namin pagmamahal. Morning. Ayan po, Kuya, isa po residente dito sa subdivision. Nasaksi din po kung paano po dumami o pinapakitang suporta ng ating mga kababayan dito para kay Tatay Digong. Pangalan niyo, sir? Pan po. Ako po si Quiz Davao. Yan. Pero sa yung ibate sa mga nangyayari ngayon dito? Nakita niyo itong mga kababayan natin walang tulong lang dito para kay PRRD. Ano itong nararamdaman niyo bilang Davaoenyo, bilang Pilipino? Ang nararamdaman ko ma'am para sa akin ma'am is parang disappointed po ako ma'am sa nangyayari ngayon dahil nagkamali po ako ng binoto po. Tapos nagpapasalamat po ako sa mga tao na dito ngayon dahil nandito sila ngayon upang sumuporta at magbantay po sa bahay ni Tatay Digong. Nagpapasalamat po ako sa kanila. At ngayon po, hihintay na lang po namin kung ano po ang mangyayari para kami mga vlogger po, pumunta po kami dito dahil alam po namin sa panahon na to, kailangan kami. At bibigay po namin ang best po namin para makatulong. Yun ma'am, thank you po. Ano oras pa kayo dito? Kaninang bibiyahe pa ako galing Panabo, papunta dito. Nag-live pa po ako. 11, lumating ako ng 1. Ngayon kanina. Yes, opo. Kung naririnig ka ni Tatay Digong ngayon, ano ang mensahe mo para kay Ang mensahe ko po kay Tatay Digong is maraming salamat po Tatay Digong dahil ikaw lang man po ang nakapagbago ng bansa natin sa ilang mga presidente na ang lumipas. Ikaw lang man po ang nakapagbago at sa 6 years na pamumuno dito sa ating bansa, marami kang nagawa. Kapasalamat po kami sa iyo, Tatay Digong. Yun lang po, ma'am. mensahe sa pamahalaan, meron kang gusto ipahatid? Pamahalaan ngayon, sana po matapos na ganitong mga gulo, ma'am. Sana po sana maging peace na po ang lahat. Yun lamang po, ma'am. Ako nga po pala si Quiz Davao, isang content creator dito sa Davao City. Naanyanyahan ko po ang lahat ng mga vloggers. Ngayon po, kailangan tayo ng ating Pangulo. Magsama-sama tayo. Salamat. Good morning. Good morning po. Alam mo
Extra. Uy, hindi siya. Asan ang drone? Pwede ba dyan? Hindi. Sabi niya? Wala na. Wala na. Katatapos na ngayon. Oo. Pero isa lang. Oo, isa lang. Hindi lang katatapos. Oo. Saan ba dati katatapos ko lang? So, yan po, medyo po nagising, nagkagulo yung mga tao dito dahil meron mga drones. Meron mga drone na nakikita ngayon dito sa paligid ng maligid niya dito sa bahay ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, ito ating mga kababayan na alert dahil nga may mga nagpapalipad ng drone sa palibot ng kanyang pamamahay. So ayon sa mga nakakita, dalawang drone ang nakapalibot ngayon dito sa pamamahay ni Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos, nag-una ang aeroplano. Drone siya nag-plano. Alam mo, drone, nagdagan. Naana siya na, ay dili ka na, naana ba isa na. Marang 40 feet, kay aeroplano siya. Dili, gamay. Siya lang mo doon, nagdagan. No, ito, gibalin mo. Nakita niyo, ma'am? Yes, ma'am. Siya nakakita. Oo. Ilan? Dalawa. Ayun, 1 and 2. Ana, nagtuma na. Ayun, Yan, sa magkabilaan. oh, then na-picture tong isa. Oo. Isa. Na siya i-picture dyan na. Mababa po ang lipad, ma'am. Pakita. Yan, so ito yung ilan sa mga ayan, parang kalapate. Dalawa po, ano? Yes, ayun mo mo. Yung dalawa. Kadikit yung dati. Pagkadikit nagsabay. Nakahangat na lang. Sabay na sa aeroplano. Oo, di ba? Nauna lang aeroplano, nagsunod siya. Hindi ang aeroplano. Hindi ang aeroplano. Bago lang. Dito hindi ka aeroplano. Sabay Dito, sila. sabay siya sa aeroplano. Nauna lang ang aeroplano. Sige man, palanding ang aeroplano. So nagaduol ang aeroplano. Ah, balita. Si Toke nag-cross ang aeroplano. Kani, isa ba to? Dapat isa dito. Sana na siya. Ako. Yan. So, yung nakikita nyo ngayon ay medyo naging alerto ang ating mga kababayan, ng mga tahanan. Hindi lamang isang nagsabi, kundi halos lahat dito ay nakakita ng dalawang drone at pinakita nga natin ang picture kanina, hugis kalapate yung drone. Standby. Standby na lang niya. Pero kita mo, galimok niya po siya. Ang ipataka niya, ay nakita siya. Ayon pa doon sa mga nakakita, dalawa daw tong drone na to at nagawalay. So yung mga nagtulog o nagpapahinga nating mga bayan at nagsuporta kanina ay naging alerto at bigla nga nagising ngayon dahil doon sa mga drone sightings dito. Alam natin na bawal magpalipad ng drone. At bawal daw magpalit. Nato yung city ordinance na parang daily ka sa kailangan siya na experience. Kahapon pagkakita siya rin na sa Yung mga doors airport. drone ay asin. No, grabe sila. Yan. Muli, ang inyong nakikita ay ang
sitwasyon sa pamamahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Davao City. Kanina, payapa pa ang ating mga kababayan dito na nagpapahinga dahil nga simula kahapon hanggang ngayong umaga ay nagbabantay sila sa tahanan ng dating Pangulo, pero biglang naging alerto ang mga tao dito, ang ating mga kababayan, dahil nga sa mga drone sightings dito ngayon na ayon sa kanila 2 drone ang lumipad o umikot-ikot sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Wala pa rin matanang mo sa? Dapat magpalapad siya. Okay. Barangay lang na. So yun yung nakikita ay ang barangay mobile dito. Ayan. So, pinaalalahanan yung ating mga kababayan dito na huwag magpanik. Dahil nga medyo naging alerto sila dahil sa 2 drone na namataan dito sa lugar na kung nasaan tayo ngayon. Muli, para sa ating mga kapartners na ngayon lang nakapanood, ang inyong nakikita ay ang sitwasyon sa harapan ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang mga tao na inyong nakikita sa inyong paligid ay ang mga supporters o tig-suporta ng dating Pangulo na kahapon pa nandito sa harap ng kanyang tahanan, hindi umuwi. Kung umuwi man, nagpahinga lang, kumain, nagbihis at bumalik dito upang magpahayag ng kanyang suporta, upang iparinig sa buong mundo ang kanilang mga tinig. Tinig ng paghingi ng hustisya, tinig ng paghingi, pagtawag ng panawagan ang hustisya sa dating Pangulo. Ito ay matapos nga na makatanggap ng report na sa gagawing pag-raid sa bahay ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi lamang ang pamamahay ni former President Duterte ang nakatakdang i-raid, kundi maging ang kanyang mga pamilya o kanyang mga anak ay kabilang din sa mga i-raid. At ngayon, ito talaga, kitang-kita natin, hindi natin alam mga kapartners kung tahanan. Medyo tumataas ang tensyon ngayon dito sa lugar na sa harap ng bahay ng dating Pangulo. Dahil nga sa mga 2 drone na namataan na bumalik na naman. Kanina, dumaan. Ngayon ay bumalik na naman. Pero kay pag ginapaabot naman si Tory Ogo nagpa-implement yung pag-ring sa objective na upuan.
Muli, para sa ating mga kapartners na ngayon lang nag-tune in o patuloy na nakaantabay dito sa ating ginagawang pag-monitor sa pamamahay na ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang inyong nakikita ngayon, as of 5:17 ngayong umaga, ay ang sitwasyon sa harapan ng kanyang bahay. At kung yan. Yan, tumataas ang tensyon ngayon, mga kapartners, dahil nga yan, dahil nga kitang-kita sa kung nasaan tayo ngayon ang mga drone na umiikot dito sa harap ni Pangulong Duterte. Itong mga nakikita nyo ngayon, yung titingnan ng ating mga kapartners, pinagkakaguluhan nila. Ngayon ay ang drone niya na umiikot dito. Guys, ano po ganyan guys? Yan ang tools na kasunod. Hindi eh. Ikaw ba nagpanila? Pag kinukumpirma natin sa ating mga kasamahan kung sa media ba o mga taga rito ang nagpapalipad ng drone. So as of this moment, walang media o wala tayong kasamahan na nagpapalipad ng drone dito nga sa palibot ng pamamahay ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi lamang isa, kundi dalawang drone ang namataan ngayong umaga. Hello? Dalawang kulay red. Ano kulay? Yung drone natin, kaso yung drone natin, hawak-hawak niya, so hindi siya. Ayan. So meron tayong tig-drone dito na kasama. Andito siya ngayon. Drone na to. Kinukumpirma natin ngayon kung yung kasamahan natin yung nagpapalipad ng drone, pero nandito siya ngayon. So kung may nakita tayong lumilipad ng mga drone kanina, kumpirmado na hindi kasamahan, hindi supporter ang nagpapalipad ng drone dito sa Matina, Davao City, kung nasaan tayo ngayon. Yan, so nagdidiskusyon yung ating mga kababayan ngayon dito kung ano yung nakita. Pero malinaw kanina, hindi lang natin alam kung kita sa ating camera. Pero malinaw kanina. Malinaw kanina na gumagalaw ang and so pasamantala tayo na putol kasi nga titingnan natin yung pictures ng lahat sa mga supporters dito na nakakita talaga ng drone habang tayo nag-i-interview kanina. So a few minutes ago may nakitang dalawa, ngayon ulit. Ano
Kapalit sa 6 star of secrets. Kita man na sound sa nakay. Yes po, naka-monitor tayo. Sa taas na kayo na. Taas na pati. Yes po, Mans Milan, sabi niya ang drone ang study of location to attack. Ma'am Annalyn Manding Bigno, kasama po kayo sa mga walang tulog na supporters ngayon dito para po doon sa mga bagong tune in pa lang, kakapanood pa lamang. Ito pong nakikita nyo ngayon ay yung kalye sa Doña Luisa sa Matina, Davao City, kung saan located ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa mga nagtatanong bakit nandito ang ating mga kababayan sa kalsada, bakit may mga tig-suporta na nagkitipon ngayon dito. Ito pong mga nakikita nyo mga tao ngayon ay mga tig-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At para sa mga hindi nakakaalam o ngayon palang nag-tune in, supporters ngayon dito para po sa kahapon pa nandito itong mga kababayan natin nakikita nyo ngayon sa inyong mga monitor. Hating gabi, tumipas ang magdamag, nasa kalye na natulog. O natulog nga ba? Ang iba wala talagang tulog, na nagbabantay, naghihintay dahil nga sa impormasyon na i-raid ang dating ang pamamahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itong kahabaan na yung nakikita na street ay gaya nga ng sabi natin kanina, bahagi ng Doña Luisa Subdivision dito sa Matina, Davao City. So, kanina, madilim pa, medyo payapa pa itong street na nakikita nyo ngayon dahil nagpahinga rin sila habang nakaupo, habang nagmamasid, habang naghihintay sa pag-serve nga nung search warrant sa bahay ni former President Duterte. Pero bigla silang naging alerto, bigla silang nagkagulo dahil nga sa namataang dalawang drone na umikot-ikot dito. Ilang minuto lamang nakakaraan dito sa area na kung nasaan tayo ngayon. So hanggang sa mga huling oras na ito, 5:26 a.m., alerto ang ating mga kababayan. Nagkakaroon na ng katuwaan. Nagkakaroon ng katuwaan. Yan, nagkakaroon na ng katuwaan yung ating mga kababayan. Pero yan ay mga walang tulog. Yan, walang pahinga. Babantay dito. Sa inyong masulti. Ayan. So, nagkakatuwaan sila ngayon kasi walang tulog. So, sa kabila ng mga pinagdadaan ng ating mga kababayan, sa kabila ng pighati at ng kanilang paghingi ng hustisya, ay din na
yun nga, ilan sa ating mga supporters. Ayon sa kanila, kasasabi niya lang na hindi nila iiwan si former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi nila pababayaan na siya ay lapastanganin. Hindi nila pababayaan na patuloy na tapak-tapakan ang kanyang karapatan at baliwalain ang kanyang mga nagawa sa bayan. Ilan lamang yan sa pagsigaw o paghingi ng hustisya ng mga naririto. Bawat Pilipino na inyong nakikita ngayon sa inyong harapan, bawat tigsuporta, bawat Dabawenyo, hindi lamang Dabawenyo, kundi mga tigsuporta ni former President Duterte ay may isang panawagan, may isang hiling ayon sa kanila lang na para sa ating dating Pangulo. Live po tayo ngayon. Pakita nyo. Yan, ating mga kababayan. Walang tulog. Yan. Kanilang panawagan, bring him home. Kagabi, ating babalikan ay dumaan din dito at musta si Davao City Mayor Sebastian Duterte at bilin nga niya sa ating mga kababayan na rito, maaari silang manatili dito pero iwasan na magkagulo at panatiliin ang kapayapaan dito sa lugar na kung nasaan sila ngayon. Kanilang panawagan, bring him home. Kagabi, pagkabalikan ay andin dito at kapusta si Davao City. Okay, so pasikat na yung araw. Andito pa rin tayo mga kapartners. Simula kahapon pa. Hapon, maliwanag pa kahapon nung dumating tayo dito sa area na to. At sa ating pagdating nga dito, etong area na nakikita nyo ngayon, muli ay ang Doña Luisa dito sa Matina, Davao City. At ang lugar na nakikita nyo ngayon, malamang nakikita nyo lang sa mga litrato, sa mga pamilyar na litrato ni dating Pangulong Duterte, kung saan yung gate na yan, dyan siya laging nakatayo. At minsan nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kapitbahay. Naka-t-shirt lamang, napakasimple. At nakikipagkwentuhan o nakaupo, tumitingin-tingin lamang sa paligid. Yung gate na yan ay ang pamamahay ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kung magtataka kayo na medyo pamilyar, yan yun mga kapartners, yan yung nakikita nyong bahay ni former President Duterte. Kung saan pag may dumadalaw sa kanya, nagpapapicture, kung saan masaya ang mga taong inaabangan ang kanyang paglabas dyan sa gate na yan. So, kung mukhang pamilyar, yung green na gate, muli ito yung bahay, napakasimpleng bahay ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dyan sa bahay na yan, dati masayang nag-aabang ang kanyang mga tiksuporta, masayang inaabangan ang kanyang paglabas. Pero sa pagkakataong ito, mga kapartners, ibang sitwasyon sa lugar na ito dahil ang emosyon na namumutawi ngayon dito sa ating mga kababayan ay hindi saya, kundi pighati at pagkakaisang humihingi ng hustisya para kay former President Rodrigo Roa Duterte.
nakikita nyo ngayon ng mga tao muli dito sa ating paligid ay mga kapartners ay kahapon pa nandito sa lugar na ito. May iba nag-CR pero bumalik, ang iba nagbihis lang, kumain, bumalik, ang iba wala pang kain, kapartners. Pero nagpapasalamat nga sila, papasalamat tayo sa mga mabubuting loob na nagbigay ng tubig, nagbigay ng mga tinapay, nagbigay ng mga pagkain. Kanina may namahagi pa ng mga boiled eggs dito at kitang-kita natin yung pagkakaisa ng mga Pilipino. Alam ng bawat isa na naririto na hindi lang mga Dabawenyo ang nakikiisa sa pagbibigay ng suporta para sa dating Pangulo, kundi ang bawat Pilipino sa lahat ng panig ng mundo. Labis ang suporta. Bahala ko ito, Log. Basta kay busog. Anak lang nga. Yan. Maliban pa sa mga suporta na nandito, mga residente, hindi lamang ito mga residente dito sa subdivision sa Doña Luisa, meron din tayong mga kasamahan na nanggaling pa sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa Davao City. Nakapanayam natin kanina, nanggaling pa siya sa Panabo at nagtungo lamang dito para magpahayag ng suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, para doon sa ating mga kapartners muli na ngayon lamang nag-tune in o ngayon lamang nakapanood. Ang inyong nakikita ay ang Sapphire Street dito sa Doña Luisa, Subdivision Phase 1 dito sa Matina, Davao City. At ang lugar na ito ay ang lugar kung saan naroroon ang tahanan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang mga tao na inyong nakikita sa inyong harapan ngayon ay ang kanyang mga tigsuporta, mga supporters na nagpapahayag ng kanilang dalamhati at pag-ibig at pagsuporta at pagprotekta sa tahanan ni dating Pangulong Duterte. Ito'y matapos nga na makatanggap ng ulat o makatanggap ng impormasyon na sa gagawing raid sa pamamahay ng dating Pangulong. Hindi lamang kay former President Rodrigo Roa Duterte ang kanilang nakatakdang raid, kundi ang pamamahay ni Mayor Baste Duterte, Sebastian Baste Duterte, Congressman Pulong Duterte, at ang pamamahay din ni Vice President Inday Sara Duterte na tinututulan ng ating mga kababayang Dabawenyo ngayon. Dahilan kung bakit sila nandito sa labas ng kalye ngayon, itong mga nakikita nyong tao ay kahapon pa nandito sa kalawakan ng kalye na ito. Kahapon pa nanatili nasa harap ng bahay ni dating Pangulong Duterte. Wala silang tulog. Pinili nilang mahamugan, pinili nilang manatili, mamalagi dito. Hanggang sa huling mga oras na to, kahapon bago lumubog ang araw, nandito sila. Ngayon nasisikat na muli ang araw, ay nandito pa rin ang ating mga supporters. Isa sa kanyang panawagan, bring former President Duterte back home. At pangalawa, ang kanyang panawagan ay itigil na ang pagyurak sa kanyang karapatan,